Paalis po tayo ngayon at may sasamahan po tayo na kukuhanin sa sasakyan na check up po natin para nagpapatulong po sa atin itong kaibigan natin na tingnan daw po yung kukuhanin nila sa sasakyan at tiwala naman po sila sa atin at binigay nila yung tiwala nila dahil din po sa nakita nila nung nagpasama na rin po sa atin itong kanyang kasintahan na babae nung sila ay bumili ng sasakyan at kahit papano po hindi nawalan ng tiwala sa akin dahil maganda naman po yung naipakita nating performance sa pagtingin ng sasakyan. Ito po sila at papunta na po kami dito sa kanyang kukuhanin sasakyan dito sa Arayat po siya. Doon kami pupunta at nandun yung sasakyan at titignan namin po yung sasakyan na yon para ma-check up natin maayos at sana po hindi tayo ano sa pagtingin doon at hindi tayo magkakamali sa titignan natin sa sasakyan at maipakita natin uli yung ating katapatan at sa konting nalalaman natin sa mga sasakyan at ito po tiwala po, wag po sirain yung tiwala ng mga tao sa atin at ito po papunta na kami dito sa malapit na po kami dito sa kung saan nandito yung yung sasakyan na kukunin natin at ito po yan po yung kukunin natin, Mirage G4 2018 model po siya. Ayan po ang unang inano natin itong makina, pinaandar natin at nakita natin yung mga ano niya, yan nawala na po mga tornilyo at basag na rin yung kanyang bracket niya sa L cleaner. Siyempre po ang unang gagawin natin, check up natin yung makina, yung mga tagas. Importante po yung tagas at saka yung under ng makina, kondisyon ng makina. Yan po ang chine-check up natin ngayon. Tapos yung mga pan niya, yun po umaandar naman kasi naka-aircon siya. Mamaya po titingnan din po natin to kung kanyang kung pan, kung pagpatay mo ng aircon at mag-automatic siya. At abang tinitimpla po natin yung andar ng makina, chine-check up din po natin tong sa pangilalim niya, mga hose niya, yung kanyang pressure ng makina, yung tagas ng langis. Tapos sinisipat-sipat ko rin po yung kung may mga bangga siya sa kung may at saka itong kanyang dipstick binunot ko kung may blow by siya at inano ko kung may tatalamsik na langis. Okay naman po ang resulta niya at dito sa kanyang sulok-sulukan kung may bakas na lubog or nabaha. Tapos kung may mga na-welding yung mga bangga, makikita po natin dyan kung may bakas-bakas siya na disalign. Yan po na importante, kailangan check up lahat po at wag nating magsayang ng oras para ma-check up natin hanggat nandito pa, hanggat wala pa tayong pinag-usapan na presyo. Kailangan i-check up mabuti lahat-lahat ng dapat i-check up, mga singit-singitan kung may putik or bangga o disalign. Tapos sumuot po tayo dito sa ilalim, nakikita natin po, tinignan natin itong mga pangilalim niya kung may gasgas or may na-welding, may nabangga, na disalign at tagas ng makina, wala po, malinis po siya. Nakikita nyo naman po, pinakikita ko sa video, yan po matuyong-tuyo yung makina at wala pang nagalaw sa pangilalim niya. At itong importante po itong kanyang mga pinto, kung pagsarado mo, kasi pag may banggayan yung parang nagmamagnet, mawawala yan sa pinto. Kaya chine-check up po din po yan pag bumibili ng sasakyan. Ito lang po may babahagi ko sa inyo, kailangan lahat po yan. Tapos pag na-check up na lahat at na okay na sa inyo yung pati gulong po, yan po yung gulong, reject po sa atin yan, kalbo na, naka 1 point na po tayo. At ito po yung mga shock, nasa original pa rin po yung shock niya, kaso yung mga gulong pupud na, yung dalawang shock tinignan po natin yan, yung shock na yan mahina pero lumalaban pa pero walang tagas. Pero pag
medyo naka-stuck siya na ganyan, magdamag yung pressure, nawawala yung pressure ng shock. At ito po yung tambucho niya, tinitignan natin yung usok, yung amoy, at wala kang bakas na makikita na may sumusobra yung gas or langis. Ito po yung interior niya sa loob. Check up din po natin mga sidings, mga kanyang sa sidings, tinitignan natin kung nabaklas na, nagalaw. Makikita mo may bakas dyan pag nakita mo nabaklas na yan, kasi pag nabaklas niya yan, ibig sabihin may tama at ginawa na, kaya nawawala sa kanyang posisyon. Kaya ito po yung trunk niya, binuksan din po natin para ma-check up din po yung trunk, yung sa singit-singit, kung may nabubukbok, kung may nalulusaw, may tama. Kaya kailangan po check up lahat yan, yung mga ano ng ilaw kung na-disalign. Tapos buksan nyo yung sa trunk, tingnan nyo po kung may bukbok, ay may ano siyan, yan ang yung nabaha, makikita nyo dyan, at may kalawang, nasisira. Kailangan tingnan po lahat yan, kahit na baklasin po, walang problema, kasi pag hindi mo binaklas, hindi mo makikita. Kaya yan po yung ganyan po nagche-check up. Tapos yung tambol niya lalagyan ng shock, okay, walang lalulusaw. At kahit po baklasin mo, wala nang problema, kaya hindi ka naman babawalan. Kaya nga libre yung check-up, para makita mo yung diferensya, at may check-up mo lahat ng kaya mong check-up lahat. Ayun po yung mga rubber niya, kung na yan, may bangga dyan, makikita mo. Tapos yung sa bumper, yan makikita mo yung mga sa ilaw, yung mga alignment ng ilaw, alignment ng bumper, lahat po kung may bangga yan, makita mo. Tapos yung alignment ng ilaw, wala pa pong nagalaw, okay naman po siya. At wala tayong nakita rito na talagang may bakas na bangga or bakas ng lubog sa baha. Ayan po yung mga rubber niya, nakapaikot, pati sa bubong, lahat. Yung sa salamin, lahat. Kailangan tingnan po lahat yan. At dito po tayo sa kanyang brake pads, nakikita natin manipis na yung brake pads. Sasabihin din po natin yan, yung lahat ng nakikita natin, para wala namang masabi yung sinamahan natin. At makaka-discount sila, mahihila pa natin tong kanyang presyo, dahil sa kanyang nakitang mahina, yung mga parts na mahina, masasabi natin sa may-ari. At kung pwede, matawaran natin at mabili na. Yan po yung mga power window niya, yung switch, yung mga sidings, okay naman po. Chinyakap natin lahat yan. At nakita natin po, kahit po rorotest natin para sa transmission. Yung makikita natin shifting niya, yung kung paano mag-engage yung transmission niya, kitang-kita po natin yan. At kung paano maglaro itong RPM niya, at saka itong kanyang pag nag-shift yung yung kilometer niya, at RPM kailangan sabay yan. Halimbawa po yan, tulad yan 20, kailangan magsisip hanggang 25, magsisip po na segunda yan, kitang-kita nyo. Tapos bababa uli yung kanyang RPM ng 1,500 pag nag-shift. Tapos dito sa 60, kailangan magsisip na naman po yan, tercera. At habang nagsisip, bumababa po itong kanyang RPM, kailangan sabay po yan. Kailangan po alam po yun ng tumitingin na sasakyan. At dapat patakbuhin ng mabilis sa mahigit 100 para makita po natin itong kondisyon ng transmission, kung talagang nagsisip pa sa at tumatakbo pa, hindi nag-i-slip. Tinitignan po natin lahat yan. Kailangan bago nating i-approvean itong transmission, kailangan kitang-kita natin yung kanyang pagsisip, at sabay sa kanyang RPM, at magkasabay ng transmission at ang engine, kailangan sabay po yan
para hindi hirap yung transmission, hindi rin hirap itong kanyang makina. Yan po ang trabaho ng transmission at saka engine. Pag tumatakbo na, kailangan yung RPM at saka yung kilometer mo sabay sila. Yan po at ito po, nandito na tayo at okay naman po yung ating nakita dito sa sasakyan. Kung minor lang po yung nakita natin, pati alignment niya dahil sa gulong, medyo nakatabing itong kanyang manibela dahil sa gulong. At malalaki na po yung gulong, hindi original yung gulong niya, pinamags na po yun ng gulong, kaya medyo kailangan ng alignment din. Yan, sinabi po lahat natin yan sa may-ari ng sasakyan at okay naman po sa kanya at natawad po natin para sa paggawa, pambili ng gulong doon sa presyo niya at nahihila po natin at naibaba para doon sa mga maintenance ng pati change oil ng transmission. Dahil po hindi pa po na change oil yung transmission. Ito po, pauwi na kami at maraming salamat po at dito na lang po itong video ko at kahit papano may konting ambag na naman po ako sa mga gustong bumili na second hand na sasakyan, kung paano mag-check up, kung paano check up yung kailangan na i-check up sa makina, sa transmission at sa pangilalim at sa mga interior sa loob. Lahat po yan at sana po kahit konti yun na ipakita kung paano mag-check up na second hand na sasakyan pag bumibili. At nakita rin po natin walang check engine, kahit na pinatakbo natin, pinainit natin yung makina, walang overheat, nag-automatic yung kanyang pan. Okay po yung cooling system niya, okay naman. Kahit na sa wala kang nakitang blow by, walang nakitang usok, kahit na pinatakbo na, pinainit natin yung makina. God bless po.